Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kaniyang bibig. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ikapitong kabanata. Pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. Pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito, pumunta siya sa Capernaum. May isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit at naghihingalo. Mahal niya ang aliping ito. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang alipin. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sambahan. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, Panginoon, huwag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko, dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Kaya nga hindi na rin ako naglakas loob na lumapit, dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin niyo na lang po, at gagaling na ang utusan ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din ako mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong, halika, lumalapit siya. At kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya. Nang marinig ito ni Jesus, namanghas siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin.